This is Balitang Ilocos Online. Yes po, after the inspection, just after the election, tumawag po si President Julius ng MMSU and pinabalita niya na meron na silang nakuha na initial na funding and hinihingi sa atin yung mga documents with regards to sa property na tatayuan. Kaya yan ang ginagawa ng ating opisina ngayon. Inaayos yung mga dokumento, yung mga mapa ng lupa na tatayuan ng ating eskwelahan, hopefully dito sa Pagudpud. So initially sir, talagang tutuloy po yung project na yun sir? Yes po, talagang pinupush po natin yan. Actually, nung first term ko, inaayos natin yan. Kaso wala tayong kasama noon sa sanggol yan na susuporta. Pero etong pangalawang termino, we have a very super majority na council. Kaya nagawa natin ito ngayon. So hopefully, etong last term po natin, ma-implement na po natin yung eskwelahan na kailangan po natin dito sa bayan ng Pagudpud. So okay na po yung lote sir? Yes po, inaayos na po namin. Medyo may kalakihan kasi yung requirement. Ang request kasi ng MMSU is nasa 50 hectares. Kaya barangay sir? Kino-consolidate natin. Sa ano po? Sa Barangay Kaunayan. Bale, boundary ng Kaunayan and Barangay Balawi. Sir, after yung finalize po yung lote, ano what next sir? Well, doon kasi may nagawa na tayong master plan dyan, ano? Kasama yung university nga para doon sa ano natin, meron doon tayong planong techno hub doon sa area. So, linalakad din natin yung para sa approval ng economic zone para nga doon sa techno hub natin dyan sa area. Kasi nung maalala nyo, nung pumasyal tayo sa Taiwan, hinahikayat natin yung mga investors, yung mga tech companies doon na mag-invest dito sa atin. And isa sa mga requirement nila na gusto nila is dapat may malapit na university or eskwelahan na pwedeng maging research center nila. Kaya isa to sa mga plano natin na gagawin talaga. So walang problema sa Congress kasi andun naman si Congressman Sandro. Yes po, kaya maraming salamat sa ating mahal na Congressman, kaya po Kong Sandro Marcos, kasi sa kanya daw po galing yata yung hingi ng ating mahal na presidente ng MMSU, si Apo Julius Manzano, with regards dun sa funding ng mga initial structures natin. Sir, alam na po ba si Presidente BBM itong project na to sir? Well, I don't know kung nakarating na po kay Presidente, but we're planning to present the master plan with the President po. Sir, tag-ulan na, malapit ng tag-ulan, so kumusta yung pansan Yun sir? nga, actually nung election day, during the transmittal and delivery of the ballots, nagkaroon ng landslide dun sa Pansyan, so hindi nila na-transport nung gabi. So kinaumagahan, after na na-clearing yung landslide, doon pa lang naka-travel yung ano natin ballots. Although naka-transmit naman siya through online. Sir, any update po yung yung isa pang viaduct sa area? Well, yun ang pinag-usapan namin ni Apo Ryan Remio. Na-update niya sa akin kagabi nung victory party ni Ma'am Cecil na tuloy-tuloy po yung ating proyekto sa Patapat Viaduct kasi nga nalalaman nila na nagkaroon ulit ng landslide. Kaya pinabalita niya na tuloy-tuloy yung proyekto natin doon para at least maski na may landslide kung tapos na yung viaduct natin, edi wala na tayong problema. Yes po, again, ulitin ko sa ating mga kababayan dito sa Pagudpud, maraming salamat po sa suporta na binigay po ninyo at tiwala. Ito po ay papalitan po natin ng maganda na serbisyo para sa ating lahat.